2021. 2021. Magkano mga out yun? Ano yun standard color phone, pero female. Apat na female yun Actually, apat na female ang inanak nun Pero quad yun. All quad Kasi carrier. tatay nila si Shoko. All quad carrier. Nag-range siya ng 70 to 75 ang benta. Out lahat. Out lahat. Sarap. Sarap. Presyo, maganda pa presyo nun Maganda pa presyo nun, okay. Ngayon, nung after nun, ano ba, nadagdagan na ba sila ngayon sa bilang? Nung second breeding ko doon kay Yumi, nag-produce siya ng puro 4 male. 4 male, 3 platinum, 1 chocolate. Ano nangyari? Blutan champagne. Mga blutan. Pero walang lumabas na lilac platinum. Pero all ano yun, covered cream. Lahat covered din. Ano nangyari doon? May keep ba o lahat out din? Nakip isa. Sino yun? Nakip ako ng isang male. Nandyan siya ngayon? Nandito rin siya. Kasi gagawin ko rin siyang stud. Yun. Ibig sabihin, quality yun. sa maganda siya. Sa size. Tadi, ngayon, ilan na sila? 5 na? 5 na. 5 na? 3, 5 na. Ngayon, 5 yung nasa taas na mga adult. Hindi lang O ano kwento? Paano naging 6, 7? Paano kwento? Meron pa akong isang French Bulldog na sinare ko sa kapatid ko, female. In-stud ko rin kay Shoko yun. Shoko, tama. Hindi. In-stud ko yun sa ibang breed din, which is Merle. Okay. So, nag-produce siya ng female Merle. Kinip ko. Andiyan dyan? Andiyan din siya. Hindi na, 6 na. Matcha. Si Matcha. Matcha. Then, third breeding ko kay Yumi, nag-produce siya ng, pinalis ko yun sa Lilactan Okay. So, nag-produce siya ng Lilactan? Ito Yumi, pangalawa. Ano ba yung coco? Which is, nag-keep ako ng isang female. Lilactan pala yun. So, yung female na yon na nakinip ko, i-breed ko rin yun, nakapag-produce ako ng, pinari ko sa platinum din, Lilactan platinum ni Mark Vega. Okay. Nag-produce siya ng 5 Lilactan. Shoutout mo, shoutout. Mark Vega. Grabe, 5. Grabe! Kasi... Ano nangyari doon? Out lahat? Ngayon pa lang, pa-out pa lang. Pa-out pa lang yun, siguro. Nandyan ngayon. Ayun ngayon yung makikita naman nila. Ayun. So yun yung mga Tapos bumili rin ako ng isa pang female na Choco Brindle. Okay. Na ibibreed ko sana. Choco Brindle. Ibibreed ko sana kaso wala pa Hindi pa nag-hit Antayin na lang natin. Ayun. Yun ang mga The rest, mga puppies na Yun. Sa pag naman, meron din ako. Kung pag naman... meron tayong pag sa taas. Na pang-out? Meron din. Nag-keep ako ng isa. Mamaya, papakita natin. So, dalawang female ko na pag. Yun. Bakit pumasok sa isip mo na mag-fag? Sa anak ko yun. Ang una talagang, yun talagang unang, di ba, binili talaga ng sana ko pag talaga yun Ngayon. So, lately na lang yung friends ibig sabihin nandyan na pala talaga si Tag. Ayun. Sanayin mo ulit, ano pa ang meron? Ano pa mga meron? Meron pa ba? Maltese, para sa akin naman yun. Nag-breed, nagsimula na rin kaming mag-breed ng ibang breed ng aso. Yun, ano tawag? Maltese. Mamaya papakita natin yung Maltese. Ayan, ito may... Ano ba? Chihuahua. Yun, katulad ngayon, Dumami na sila. Model, Chihuahua. Anong purpose ba na ito? Pet lang o pwede rin i-breed. Mga female ba sila? Female. All female. So ito, tingnan nyo naman to guys, kita nyo. Mine na to ito model to. Model, Mine na Portado yan ng sabog na sabog, wala. Pangong-pango. Female. Male pala, sorry. Male. Panis, ganda. Yung isang kapatid niyang female. Grabe, poging. Sold na isang female yung isang female. Yung kapatid niya. Naka-reserve na. Naka-reserve na.
Malapit nang mawala rito. Ngayon, ano pong masasabi niyo doon sa mga nagsisimula pa lang mag-aso? Sana Ang maititip niyo sa kanila? Ang tip ko naman talaga sa ano, bago ka mag-start mag-breed ng any kind of dog, pag-aralan mo muna. Mayroon pumasok ng ano depende sa lifestyle mo eh. Yes. Kung ang lifestyle mo mahilig ka lumabas, hindi ka yung palapasyal. So hindi ka dapat mag-alaga ng aso ng mga laging kailangan i-walk. Kasi wala kang time na i-walk. So mag-i-stay lang sa bahay. So ang pipili mong aso, yung pangbahay lang. Depende rin sa bahay mo. Kung maliit ang bahay mo, huwag kang bibili ng aso na malalaki. Mga giant. Oo, yan. Kasi Ang liit ng bahay mo, bumili ka, giant poodle. depende naman, nasaan naman. Pero siyempre, depende yung sa lifestyle mo ng ano mo. Yes. Kung ano yung pwedeng ano mo, yun dapat ang alaga mong aso. Basta yung nakita mo lang, gusto ko na yan. ang cute. So, alagaan mo. So, hindi. Hindi po ganun basta mag-alaga ng aso. Ito, pag nag-alaga ka ng aso, parang nag-alaga ka na rin ng bata. Ng tao. Habang buhay ito, ang lifespan po ng aso kadalasan is 10 years. So, you expect a 10-year na aalagaan mo yung aso na kasama mo siya. Yan. So, Ngayon, pasok tayo doon sa sinasabi na paano nyo sila pinapakain, meron ba tayong vitamins, paano ba? Una, yung mga pakain, ano ba yung mga routine nyo sa pakain? Once a day, thrice a day, 2 times a day, yung pakain ng dog food nila. Ano ba? Kwento nyo. Before 2 times a day. Morning tsaka sa... Dati, morning tsaka hapon. Oo. Ilang taon yung ganun? Siguro 1.5 years kong ginawa yun. Okay, 1.5 years. Mhm. Umaga, Tsaka papakainin, tapos pagdating ng hapon, papakainin. May oras yun eh. Dapat sundin mo yung oras ng pagkain tsaka... Kunyari, 9 o'clock ng umaga, then alas 6 kakain na ulit sila. Isa't kalating taon yun. Tubig, paano tubig mo? Anong tubig? Lalagyan mo lang sila Yung tubig. sa pakainan. meron naman dispenser. Meron silang Ayun, ibig sabihin water nakaterminal feeder. lang doon. Water Oo. feeder. Anong naging dahilan? Bakit po naging Isang beses na. ano po ang reason? May nagsabi sa akin dapat isang beses na lang kasi full meal na lang ang ibigay ko. Paano po yun? Paliwanag, full meal. Ano ibig sabihin? Di ba kasi kunyari 1 scoop lang sila sa umaga. Meron ba tong full meal? Ano po yung full meal? Pag full meal siya, kunyari ginawa mo siya kasi umaga 1 scoop, Okay. 1 cups. Sa gabi 1 cups din. Okay. So pagsamahin mo na lang yun, isang kainan lang. Parang one So, time ano lang. konti lang. Meaning, Hindi ka hindi napagod. nagbawas yung Hindi rin man. pumasok sa katawan nila. Mhm. Pero, ang naging Na-lesson lang ako sa trabaho. Nabawasan ka ng trabaho. Oo. Sino po yun? Yung tao na yun nagsabi sa inyo? Madami, mga kaibigan ko. Mga nagbe-breed din. Oo. Ayun. Ibig sabihin, naranasan din nila dati Oo, siguro. ganun, oo. Yung 2 times. Yun, ang ano kasi, dapat, magtanong ka rin sa mga ibang breed. Huwag yung basta-basta na ikaw lang yung ano, Magaling. magaling. Ayun. Maganda yung mangingi ka rin ng payo sa iba. Yan. Hindi mo rin ng ano. Kumbaga, nag-share lang sila ng ano. Yun. Which is, Alaman. ginanap nyo naman. Inadapt ko naman. Inadapt nyo naman. Na okay naman pala. Yun. Tanong ko ito. Ano difference pagdating sa mga pupu nung panahong 2 times at saka nung panahong 1 time? Pagdating Ano sa napansin nyo? Siyempre, sa umaga, mag-aano ka uli, di ba? Sa hapon, meron na naman. Unlike pag 1 time lang, kasi umaga, tanghali, may pupu yan eh. Okay. Di ba? Pagka 1 time full meal lang, siguro sa gabi, konti na lang eh. Hindi na katulad pagka kada kain, syempre, pupu-pupu. Di ba? So, isang pupuan lang nila, may pupu man sila sa hapon, unti na lang. Okay. So, less So, yun yung amoy. napansin nyo. Oo. Yun yung napansin nyo. Kumbaga, yung maraming pupu na yun, na oras na yun, nilinis nyo. Meron Isang mang beses sumunod. na lang yung marami. May sumunod man na konti. Unti na at lang. least konti lang. Mhm. Yung- May nag-advise din sa akin ng ano eh. Minsan once a week, ipapasting mo rin yung aso.
Hindi mo siya papakainin the whole day. Ano daw ang reason nun? Malilinis yung system niya sa loob eh. Fasting. Kasi mailalabas niya yung kung ano man yung on that day. So, the next day, malinis yung laman ng tiyan niya. Fasting. Which is fasting daw, which is good, sabi nung isang nakausap ko rin na breeder. Once Once a week. a week? As in... Hindi mo siya sa isang buwan? tubig lang. As in sa isang buwan, 4 na beses? Parang gano'n. Para lang malinis yung... Applicable ba siya sa mated? Hindi. Hindi siya applicable. Hindi siya Okay, applicable. hindi siya pwede. Saka sa mga puppies, hindi rin siya applicable. Puppies. Pagkakalam ko. Hindi rin siya applicable. Kasi to ang puppies, ang feeding nito is Anong edad po applicable siya yung adults. fasting? Mga Adult na. Adult. Ayun. Ang puppy kasi 3 times a day to eh. Ang feeding. Pag sa puppy na. Pag puppy, mga 3 times a day mo pinapakain dapat. Hanggang ma-reach nila yung tamang age nila, it is 1 year? 5 months to 6 months. 6 to 1 years old. Kailangan. Dun pwede na. Pero pag below that age, kailangan ang intake nila ng dog food is 3 times a day. Sa akin Bakit po 3 times a day? Hindi, kasi yun yung... Di ba pwedeng 1 time a day? Hindi, kasi yun yung, yun yung stages na kailangan nilang mag-gain ng timbang or gumanda yung tsaka yung mga coat nila, umayos. So, siyempre, yun yung time na pour out sila, di ba? Pagka kailangan, mo sila busugin. Healthy sila. Kasi pag titipirin mo sila sa pagkain, so, may kita mo na magiging sakitin sila. So, during that stage, kailangan talaga bibigyan mo sila ng tamang mga vitamins. Ano ang mga binibigay niyong vitamins? Iba-iba. Iba-iba. Ano yung iba-iba? Pero yung first talagang kinakailangan namin is Celine. Celine? Mga Celine sa tao? Oo. Okay. Puro vitamin C. Pwede pala sa kanila yun, yung Celine. Or Polynerb. Yung mga B-complex. Yan, mga yan. Sa tao rin. Meron naman B-complex na nabibili ng sa aso. Pero kung wala, pwede rin naman. Ano ba yun? Kailangan mo magpareseta sa doktor? O kahit... Na-reseta naman before yun. So, in-adapt ko na lang. Ayun, ang paulit-ulit na. Dire-diretso ko na lang sa kanila. Total, yun, alam mo naman na yun. Okay, sa mga nanonood, kahit di na sila magpareseta, lalabas. Over the counter. Kasi hindi naman kasi yung sakit eh. Oo. Vitamin C kasi. Over the counter lang yun eh. Correct. Buti pa sila may vitamins, di ba? Ako wala eh. Di ba? Ngayon, yung ano po ninyo, pasok po tayo doon sa kailan dumating yung point na gusto nyong mag-kennel, whelping? Sa whelping naman. Kagaya ng alam ng mga nanonood nating mga viewers, meron po kayong Jack of Spade whelping. Paano siya pumasok? Nag-decide kayo na mag-whelping tayo, bla bla bla. Paano? Pakikwento nga ang istorya ng whelping. Whelping kasi, yun yung ibig sabihin ng whelping is mag-alaga ka ng puppies from day of birth until pwede na silang pakawalan o ipa-pull out. So, talaga matrabaho yung ano na yun. Nag-start yun nung sa amin din. Kumbaga, nagkaroon kami ng puppy. So, kami nag-whelp. Nagkaroon kasi kami ng pug na walang gatas. Okay. So, kami ang si miss ko nag-provide ng paano padedein yung aso. Actually, zero knowledge talaga kami doon. Talagang zero. Help din ng mga ibang kakilala kung paano. Tanong-tanong. Chat. Sagot. Nabuhay naman yung mga puppies na yon. So, doon kami. Shih Tzu. Hindi, pug. Pug pala. So, doon siya naging ganyo na parang mag-alaga din ng mga puppies. Which is, nag-trial lang. Siyempre, dapat simulan mo sa sarili mong puppies. Maranasan mo. Mayroon din kasi mag-alaga ng puppies na kagaya ng mga ganito.
tapos biglang may mangyari, di ba? Ah. Which is hindi So sinubukan muna namin sa side namin. Sa sarili nyo. Na medyo na-perfect na nila kung paano gawin yung mga dapat anuhin ng pagwe-weld. Doon na sila nag-start na mag-accept ng whelping. Sino gusto magpaalaga, mostly kaibigan kakilala muna hanggang through recommendation sino yung kailan nag-start yun, yung taon na yun? Anong taon? 21 na. Pandemic. 2021. Pandemic din, halos magkakasunod lang. Magkakasunod lang, no? 21, 23 na ngayon, more or less, mga 2 taon na. 2 years na rin Mahigit, sa no? whelping. Sa whelping, Tanong, nung nagwe-whelping kayo, alam nyo ba yung mga dapat kailangan nyo o doon nyo na nung napag-realize na kailangan ko pala to. Doon na lang namin na-realize no time na, kasi puro kaibigan pa lang naman ang, kumbaga, ang client namin. Puro talagang Kilala nyo lang talaga. Oo. So, hindi namin sinasabing perfecto kami. Alagaan namin yan as long as kaya namin. Di ba? Gagawin namin pinaka-the best namin. So yun na, bili na kayo. Ano-ano, pakikwento nyo nga yung mga pinagbibili nyo. Usual na tissue number 1. Tissue. Bulak. Oo. Tissue, bulak. Oo. Then, sumunod na, nebulizer. Nebulizer? Yung sa tao? Pinaka may bigat. Oxygen, kailangan na namin mag-produce. At saka ang incubator. Yun ang incubator? Puppy incubator. Bakit kailangan ng incubator? Hindi, kasi minsan yung puppy, di ba, hindi naman, katulad ng French Bulldog, nakahiwalay sila sa dam. Yes. So, kinakailangan mo siya lagay sa incubator. Di To ba? maintain yung heat. Yung init. Pero 2 to 3 days lang dapat. Okay. 2 to 3. Sa karanasan nyo, 2 to 3 days. Na nasa incubator. Nasa kanila naman yung kung gano'ng Pero sa side kasi namin, 2 to 3 days lang talaga ang namin para sa incubator. Kasi napapansin namin, pag matagal sa incubator, lumalambot ang pupo ng puppy. Parang nagtatay. Okay. Sa karanasan nyo, parang pag lagi mo na lang nilalagay doon, more than 3 days, lagi mo nilalagay doon. Parang yung pupo nila. Kaya in-advise din naman sa amin ng vet. Advisable din ng vet. 2 to 3 days lang. Hindi dahil sa Tsaka, kagaya niya, na-experience din namin na totoo nga. Kung ano yung sabi ng vet na hindi advisable na matagal sa loob ng incubator ng puppies. Sila nakita din namin nung kami ng matagal sa loob ng incubator, ganun nga nangyayari. So, inadapt na namin yung 2 to 3 days na pag may nagpawal sa amin. Kasi ilalagay na namin sila sa mga crates. Meron lang siyang spotlight na, pero not totally direct na sa puppies. Lampas sa tuhod ang ng spotlight. Ayan, ganito tanong ko ngayon. So, maraming makaka-relate dito, yung mga may puppy. O kaya pati yung hindi pa nakakaranas. Yung iba kasi reason, kaya lang nagpapaweld, patutuwanan nyo nga, matindi daw kasi ang puyatan. Paano ba ang simula ng mula pagkapanganak? Ilang oras ba talaga ang interval ng padede doon sa nanay or kung walang dede yung nanay tube feeding? Paano ba ang interval ng oras? Kasi kaya nagpapaweld yung iba. For example, meron siyang trabaho kinabukasan. Busy. Patayin na. So, paano ba? Kadalasan kasi yung mga mahirap, ano ba? Kadalasan kasi yung mga nagpapaweld sa amin, ang reason is yung busy. Yes. Tapos first timer. So hindi sila sanay na mag-alaga ng puppy. So natatakot sila na baka mamatay mga puppies. Tapos syempre alam mo naman pag namatay ang isang presyo ng French Bulldog masakit. Parang masakit na. So doon sila nangihingi ng help sa mga whelping services. So ang pagwe-whelp kasi ng aso, mostly 2 hours po yung padede. May mga aso naman kasi na magaling talaga mag-whelp ng sarili nilang puppies. Pero sa side ng mga French Bulldog, sa mga bully, mga ganyan, hindi advisable na iniiwan yung puppy sa tabi ng dam. Yes. Marami kasing nangyayari na nakapakan sila or nadadaganan. So, dun papasok ang pag-whelp na kailangan mong gumising every 2 hours
para ilagay ang puppy sa dam para dumede. So kung i-imagine niyo guys, no? 2 hours, alarm ka, 2 hours, alarm ka, 2 hours, alarm ka, 2 hours, alarm ka, 2 hours. Ilang araw yung ganun? 1 week. 1 week and 2 hours, di ba? 1 week and 2 hours. Isang linggo. Isang linggo na puro 2 hours. Meaning pati madaling araw. Paano ano yun? Sino? Buhay pa ba yun? Hindi mo kakayanin. Nakakapuyat yun eh. Paano ang sistema niya rito? Hindi mo kakayanin yun ng isang tao. Ikaw lang mag-isa. Kinakailangan may kasama ka. May kapalitan dapat. Ibig sabihin, talagang matinding effort talaga. Na-imagine nyo, no? Yung mga nanonood. Ano? Gaano kahirap ang whelping? Akala nila napakadali ka, napakahirap. Mayroon ang whelping. Mahirap talaga. Yung tipong hindi ka na magsusuklay kasi may dede na naman. Yung mga tipong hindi ka na magsusuklay. Kailangan katabi mo na Paano sila. ba ang sistema nyo? May alarm ba dito? O kanya-kanyang cellphone na lang? Paano ba? Kasi kami, by shifting kami. Ako sa umaga, yung anak ko sa gabi. Shifting. Basta may karelyebo ka. Nakatoka si anak nyo po. Sino po ba yan? Anak nyo? Si Miko. Si Miko. Si Miko, pakita mo. Yan. Nasa likod ng camera. Ngayon, sa gabi siya, sa umaga ka. So, ibig sabihin, habang nagpatoka niya, nagpapahinga ka na. Yun. Hindi kakayanin ng isang tao lang. Hindi kaya isang tao. Para alam nyo, bibigay ka. 2 tao. Siguro magagawa mo yun ng 1 to 2 days. Pero the whole week, ewan ko. Sa realidad ng buhay, magpuyat ka sa trabaho, 1, 2, max is 3, 4, goodbye ka na. Totoo yun. Ngayon, lahat ng kinita mo doon sa pag-overtime mo ng todo, kulang pa yun. Kasi ang whelping kasi, depende yun sa style. May dalawang klase ng pagpapadede ng aso, yung tube feeding at yung ilalagay mo mismo sa dam. Breastfeeding. Kailan pumapasok yung tube feeding? Kailan siya pumapasok? Kailan niya siya ginagamit? Kadalasan sinutube ang puppies pag walang gatas ang dam. Or yun nga, mahina yung puppies. Ayaw magsak. Ayaw magsak. So, kailangan. Okay. So, kahit nandyan si mami niya, kung mahina siya magsak, tutulungan niyo siya. Kailangan tulungan. Yun ang purpose naman talaga ng whelp. Mahirap talaga. Parang ikaw na yung parents nung puppy. Instead yung original na dam. Ikaw na kasi magpapadede sa kanya. Ibig sabihin, pag nakatsyempo tayo ng, for example, 3 yung anak, lahat malakas, and then for example, yung nanay nila is malakas ang dede. Ibig sabihin, in a way, jackpot. Kasi ilalagay mo na lang. Hindi rin. Why? Kasi bago mo sila ilagay dun sa syempre, nandun tayo sa point na papawewein mo muna sila. Diba? Pupunasan mo muna yun dam. Talagang may effort pa rin talaga. Tapos, iintayin mo silang matapos dumede. Hindi naman minuto lang ang dede Pag dede nila minsan 30 minutes, 1 hour silang dumedede. Aantayin mo yung matapos. Yun ang disadvantage ng pagpapadede ka sa dam. Tsaka sa dam. Aantayin mo siya hanggang matapos ang puppy na umayaw. Tsaka mo lang sila. Maliban sa tube feeding. Pag nilagay mo na yung gatas sa tiyan nila through tube feeding, minuto lang. Tapos na yun. By 5 minutes, siguro, tapos ka na Okay. So, kung meron kang 5 puppies, so 25 minutes, tapos ka na. Pero pag sa dam ka nagpapadede, minsan nabot ka ng 1 hour medyo. Diba? Masakit sa balakang yun. Kasi mamaya. Kaya hindi. So, yung 2 hours na sinasabi mo, maganda. Parang 1 hour na lang. Pag natulog ka ulit, 1 oras na lang magpapadede ka. So, hindi talaga hindi yung mga nanonood dyan kaya yung mag-aaso ka, gusto mo, paanak ka lang ng paanak. Dapat, kaya ng sinasabi may obligasyon. Maraming reason. Pag binili na, kagaya ng sinasabi ni Master kanina nung introduction, pag binili mo talaga yung aso, ilakip mo doon sa isip mo yung may obligasyon ka talaga. Isa doon, yung nga, pag nagkaanak. Kung pumasok ka sa breeding, pero kung for pet ka lang, doon pa rin siyempre, pero hindi naman ganun ka para umabot ka sa ng pagbe-breed. Papakainin mo na lang siya.
Kasi for pet lang siya eh.